Yung inamin ni John Vic, bumaliktad siya. Walang nagplano. Walang mastermind. At si Anyo, din yun nito sinabi, hindi siya kasama sa pagpaplano. Pero may plano kasi systematic ang ginawa ito. So ang tanong ay sino nagplano? Siguro Anyo can honestly say hindi siya nagplano. Kasi ang nagplano Amerikano at inutusan sila. Bakit tatanungin ng iba, bakit Amerikano ang may kasalanan? At anong motibo? Ang Amerikano po talagang walang tawad po sa mga naninindigan ng soberenya at independensya at sa sumasalungat sa kagustuhan po nila. And they can never forgive President Duterte for defying them when he won as president, exposing the massacre ng mga Pilipino, ng mga Amerikano at ang pagpapatatag ng independent foreign policy. Yan po ay parang pakita po sa lahat ng mga American boys sa Pilipinas, huwag kayong lumabag sa kagustuhan ng Amerika. Ang talagang kailangan targetin po natin, patalsikin ang Amerikano at impluensya po nila dito sa Pilipinas. Nakikita niyo po ba yung pagtatangka na magkaroon ng masira yung kampo ng mga Duterte? Kasi laging sinasabi may source sa loob, meron ding sinasabi na may traidor daw sa loob. Hindi po ba parang ginagawa nila ito ng paraan para magkaroon ng disunity sa hanay po, sa kampo ng mga Duterte? Malinaw po yan at yan po ay SOP, Standard Operating Procedure sa mga intrigador at mga subversibo at mga espiya ng administrasyon at ng Amerikano. So yan po ay to be expected, pero yung ating nakikita pong unity ng sambayanan at ng mga maprinsipyo po sa buong mundo, hindi lang po sa mga Pilipino, ay nagkakaisa po sa katotohanan at sa hustisya. Kaya po aking malaking paniwala talaga na maililigtas natin si Presidente Duterte sooner than later dito sa kapahamakan na ginawa po nila BBM laban kay Presidente Duterte. May claim naman po yung isang police official na hindi naman daw po marami ang mga sumusuporta dito sa dating Pangulo. Mas, kumbaga, maingay lang daw. Mas marami daw ng mga Pilipino ang sumusuporta sa aksyon ng pamahalaan na ginawa nila sa dating Pangulo. Ikaw ba'y naniniwala dito? Considering na after nung ma-aresto or isinuko ng Pilipinas si former President Duterte, kaliwat kanan na po ng mga mass action ang sinagawa Luzon, Visayas at Mindanao maging sa iba't ibang bahagi ng mundo? Well, kahit ako na veterano na po sa organizing ng mass action since I was a teenager, since 18 years old, ako is 74 na po. Wala po akong nakitang ganitong spontaneity, meaning yung talagang kusa at parang mga kabuti na kusang tumutubo na mga protesta sa buong mundo, sa buong mga OFW community sa iba't ibang bansa. Pati sa barko ng tanker, nag-organisa po ang ating kapwa Pilipino ng protesta, binidyo po nila at pinadala sa buong mundo. Everywhere po in the world. But not only us Filipinos, but even international citizens, yung mga citizens na iba't ibang mga bansa. Yung mga komentarista po na tulad ni George Galloway ng Britannia, at iba pa po sa Amerika, sila, well, I cannot remember all the names right now dahil napakarami po. Talagang kitang-kita naman yung lantarang pang-api kay Presidente Duterte at hindi po nila matanggap at nagsasalita po. Ang ipakita po ng administrasyon at ng pulis man na yun, kung sino man yun, nasaan ang tao nila? Ilang buwan na po, hindi pa po nangyari itong traidor kay Presidente Duterte na ginawa ni BBM. Mula pa po nung KOJC hanggang doon sa massive rally ng Iglesia ni Cristo, ay nakita po natin milyon-milyon lagi ang lumalabas para kay Presidente Duterte at laban po dito sa panloloko ng administrasyon ni BBM. No? So I don't know kung sinong pulis yan, but manloloko din yan. Basta't magkakasama silang manloloko.
Opo, at ngayon po ay hindi na mapipigilan itong tunay talaga na issue kung bakit nagkaganito po ang Marcos at Duterte. Dahil nga po, ito ay na international na. Kumbaga, naging bukas ito, mas lalong naging curious at kapansin-pansin nga yung mga foreign vloggers, no? Tinatalakay na rin po ito. Kabilang ba ito sa nakikita nyo pong hindi nakita ng administrasyon na ngayon na posibleng mangyari? Kasi kung napipigilan yung mga impormasyon na mailabas dito sa Pilipinas at kapansin-pansin na mas tinatangkilik ng mga kababayan natin, yung mga independent political vloggers, no, at iba pang mga alternative news agency, ay ito ba hindi nila nakita ng administrasyon? Kamentong? Well, ang aking teorya po kasi itong mga pangkat po na I call them as American Chihuahuas or muchachos, muchachas or proxies po, no? Ay walang ibang nakikita kundi yung utos ng Amerikano sa kanila, ano? Kaya walang ibang konsiderasyon kasi yung kita naman natin lantarang pagko-contradict sa sarili ni Boying Remulla sa sinabi niya 2024 na kabaliktaran 2025. Ganyan din po sa Enero ng 2024, sabi ni Bongbong Marcos, walang jurisdiction ng ICC. Pagdating sa 2025, kabaliktaran naman ang sinasabi. Bakit ganyan sila? I think very clear naman na kahit sila naman, kahit sabihin natin tuso sila at walang prinsipyo, makikita naman na sila ay sinasalungat ang sariling sinasabi nila. Pero lahat yan walang konsiderasyon dahil sa takot sa Amerikano. Dahil kaya nga po doon sa hearing ni Amy Marcos sa Senado, nung natanong, sino bang nagplano nito? Yung inamin ni John Vic, bumaliktad siya. Walang nagplano. Walang mastermind. At si Anyo, din yun nila sinabi, hindi siya kasama sa pagpaplano. Pero may plano kasi systematic ang ginawa ito. So ang tanong ay sino nagplano? Siguro Anyo can honestly say hindi siya nagplano kasi ang nagplano Amerikano at inutusan sila. Bakit tatanungin ng iba, bakit Amerikano ang may kasalanan? At anong motibo? Ang Amerikano po talagang walang tawad po sa mga naninindigan ng soberenya at independensya at sa sumasalungat sa kagustuhan po nila. And they can never forgive President Duterte for defying them when he won as president, exposing the massacre ng mga Pilipino, ng mga Amerikano, at ang pagpapatatag ng independent foreign policy. Yan po ay parang pakita po sa lahat ng mga American boys sa Pilipinas, huwag kayong lumabag sa kagustuhan ng Amerika. Pabayaan niyo yung mga mamamayang Pilipino, walang kwenta po yan. Tayo ang may hawak ng military, tayo ang may hawak ng armas, tayong may hawak ng Kongreso, tayong may hawak ng pera. Kaya po yung mga corrupt na kongresista dyan sa Quadcom, sa Tricom, lahat po nagpapasasa. Pero sila pa ang may lakas ng apog na mag-akusa sa iba ng fake news, corruption at iba pa. Ang talagang kailangan targetin po natin, patalsikin ang Amerikano at impluensya po nila dito sa Pilipinas. Kamentong, usap-usapan din ngayon yung naging pahayag po ni Vice Presidente Sara Duterte sa paghahambing niya sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino dahil posible daw ang sapitin ito ang nangyari kay dating Senador Ninoy Aquino kung nagpupulit itong umuwi mula sa the Netherlands. Single nga po ito sa kanilang pag-uusap ng ama kasi tuwing nagkikita po sila, nag-uusap po sila, ang sinasabi palagi ng dating Pangulo, tinatanong kung kailan ito maiuwi sa Pilipinas. Well, talagang malinaw na posibilidad po yan dahil desperado po itong mga pangkat ni Bongbong Marcos doon sa kinalalagyan na po nila, wala po silang mapuntahan at pag makabalik po si Presidente Duterte ay disaster po sa kanila, immediate collapse po, And yung kinatatakutan ni Vice President Sara Duterte ay yung paslangin nga, tambangan si Presidente Duterte tulad ng ginawa kay Ninoy Aquino, which is a very, very distinct possibility
but would be a major mistake for the administration. Pero taranta na po sila talaga kung anong gagawin po nila sa nakita po nilang malinaw na suporta ng sambayanan kay Presidente Duterte, kay Vice President Sara Duterte at sa hustisya, katarungan at demokrasya. So talagang malinaw po na peligro po yan. But I think President Duterte can brave that possibility dahil po alam naman natin sobrang tapang ni Presidente Duterte at magiging hamon niya sa administrasyon at sa Amerikano na gawin yan sa kanya, pagpapaslang, pagtatambang, at yan po talaga ang final straw na magpapabagsak po sa poder ng Amerikano at na mga korap po dito sa Pilipinas. Opo. Kamentong, nalalapit na yung karawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba't ibang grupo na rin ang nagpahayag ng kanilang mga aktibidad na gagawin. Talagang ito'y hindi naman pinilit, talagang kusang loob. Iba't ibang grupo ay magsasagawa po ng mga pagtitipon sa iba't ibang panig ng ating bansa. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yung mga OFWs natin na nakahanda na rin. Ano po ba ang yung masasabi dito? At mensahe na rin bilang panghuli, Kamentong. Sa Marso 28, I think the world will see a historic rising of the people of the Philippines and the world para sa katarungan, sa hustisya at kapayapaan po sa mundo at sa bayan po natin. It will be historic kasi hindi kailangan ng anumang organizing, talagang lalabas po ang taong bayan, matanda, bata, kababaihan, kalalakihan, lahat po. We're expecting that to be shown to the world, not only to the Philippines. At mayayanig po itong struktura ng diktadorya na binubuo po ng mga Amerikano with BBM and his cohorts. So yun ang mensahe ko po. Ipagpatuloy po natin itong laban na to. Malapit na po bumagsak yung mga yan. At sa tagumpay po natin, mapapalaya po natin finally sa tulong ni Presidente Duterte at ni Vice President Sara Duterte at lahat ng tumutulong tulad ni Pastor Kibuloy dito sa ating laban, tayo magtatagumpay na.